Di po ba nangangaral tayo? Dahil tinanggap natin ang libre, binabahagi natin ang libre. Pero ano ba ang halaga ng ating pagbabahagi? Diba? So ito po ay meron pong tinatawag na heavenly value. Hindi man po dito. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay mga tagapagmana na po ng kaharian ng Diyos. So tayo po ay tagapaglakbay na lamang sa mundong ito. So ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, mawala mang halaga sa paningin ng tao, napakahalaga po ito sa paningin ng Diyos. Ang patutuo po ni Esteban ay my God's approval. Tandaan po natin ito. Kaya merong kapangyarihan at may dating sa mga nakakapakinig. Minsan dumarating po sa akin na para bang natatakot akong magbahagi ng salita ng Diyos kasi baka i-reject lang nung masisyahan ko. Lalo na kapag kayong mga nakakasalamuha ko ay medyo nasa mataas na katungkulan sa bayan. Alam po ninyo, no, ako po ay nag-member po sa Mauban Anglers Club. Yan pong mga mangingisda sa Mauban. Nandun po lahat yung may engineer, may architect, mayroon pong piskal ng bayan. Okay? So kapag sila po ay nakakasalamuha ko, doon sa pangingisda, para kami pantay-pantay lang. Pero pagdating na kapag ibabahagi ko ng salita ng Diyos, nagtatanong ako, ano kaya? Pakikinggan kaya ako itong mga ito? Hindi ko natatandaan o hindi ko na naalala yung sinabi po sa Roma 1:16. Pero ano ba sinasabi sa Roma 1:16? Diba? Ang mabuting balita o ang gospel na ipinapangaral natin na galing sa Panginoon, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang sasampalataya. So tandaan po natin, ang ating pinapahayag na salita ng Diyos ay kapangyarihan po ng Diyos. So ito po ay may kapangyarihan at merong dating. Lalo na kapag tinanong mo na yung dalawang panuring tanong. Ewan ko na lang. Kahit siguro si Presidente Pinoy, pagka tinanong mo ng dalawang panuring tanong, baka sabihin sa'yo, sige nga, ibahagi mo nga sa akin para malaman ko. Diba? Yun lang naman po ang ating medyo panakot sa kanila. Kung sakaling bawian ka ng Diyos ng buhay ngayon, mahal na Presidente, nakatitiya ka ba ang makakapiling ka ng Diyos sa kalangitan? Diba? So hindi na po yung kung sakaling ikaw ay mamatay. Kasi AB2 na po ako. Ano po, yung everyday evangelism na po yung aking napag-aralan. Okay. Sa inyo pong palagay, sa kabila ng nangyari kay Esteban, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron po kayong naligtas during that time, nung nagpahayag po si Esteban? Katingin ito. Hindi naman binanggit doon sa gawa, hindi naman binanggit doon pagkatapos ng pangangaral ni Esteban ay maraming tumanggap. Diba? Kasi umikot po yung kwento doon sa nung siya ay kinalagkad na doon sa labas ng tapos binato hanggang sa mamatay. Pero tandaan po natin, meron po doong binanggit na pangalan. Sino po yun? Si Saulo. Na sumulat ng maraming libro po sa Biblia. Kilala niyo ba yan? Si Pablo. At yung pong pangangaral ni Esteban ay meron pong malaking faktor kung bakit
si Pablo, noong siya ikinatagpo ng Panginoon sa daang Damasco, hindi na siya nagdalawang isip. Marahil naalala niya na yung mga narinig niya mula sa pangaral ni Esteban. Totoo nga pala. Kaya nung nagtanong siya, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. So siguro noong siya ay nabulag na, nag-flashback sa kanya lahat ng mga narinig niya mula doon kay Esteban. Okay po? So sabi po sa balikan nga lang po natin yung sinasabi po sa Lumang Tipan. Meron po ako dito ibang ano po, Isaiah 55:11. Ano po binabanggit po doon? Huwag po kayo maiinip. Ano po? Ako po ay nasa ilang minuto pa lang po. Ako po ay mahaba na po ngayon magmensahe. Isaiah 55:11. Sabi po, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Okay? So ang pagtotoo po ni Esteban ay may malaking dating kay Pablo at nakatulong ito sa kanyang kaligtasan. So paano ba maging isang mabuting tagapagpahayag? Paano ba maging isang mabuting tagapagpahayag? Una, dapat alam natin ang katotohanan. Pangalawa, pinamumuhay natin ang ating narinig na katotohanan. At pangatlo, ibinabahagi natin ang mga katotohanan. Tayo po ay mga. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong paalalang muli sa amin na bilang tagapaghatid o tagapagdala ng mabuting balita sa mga tao. Narito po, Panginoon, muli ang paalala sa amin. Yamang alam namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Tulungan mo po, Panginoon, na maipamuhay po namin ito at lalong higit maibahagi po namin ang mga katotohanan ito sa mga tao na kami po nakakasalamuha, mga kaibigan, mga kamag-anak. Salamat po dahil sa buhay po ni Esteban, nakita po namin kung paano po kayo kumilos sa kanya at kung paano po niya in-apply ang mga katotohanan ito sa kanya po. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang aming Diyos na pinakaibigan. Samahan po ninyo kami. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. So, nais ko lang pong magbigay ng ilang updates lang po. Nawala. Okay? So, saglitan po po. At kukunin ko lang po yung aking computer. Kailan po ang aking computer? Nangailangan lang po ng screen. So gusto ko lang pong magbigay po ng updates sa gawain po natin sa Mauban. Bagamat nakapagpadala na rin po ako dito last February ng aking po ministry updates. So makikita po ninyo dito po sa Mission and Evangelism Ministry bulletin board. Nariyan po yung updates po ng ministry po natin sa Mauban. So ako po ay lumipat po doon last year lang po, June. Kaya mag-iisang taon na po ako ngayong June. Doon. So sa isang taon po na pag-i-stay ko po doon ay medyo marami-rami na rin po ang mga nangyari. Kaya po nais ko pong ibigay po sa inyo yung updates. So sa ngayon po ang akin pong
Ayan, so Mauban Church Planting Ministry. So sinama ko pa rin po yung aking family po dyan, ano, para hindi po niyo makalimutan. Ayan. Nung maliliit pa po sila. Ayan, lumalaki-laki na po sila. Ayun, nung sila po ay nasa panahon na po ito. Malapit lang po kami sa dagat. Kaya, pagka medyo gusto ko lang pong lumanghap ng dagat, pupunta lang po ko doon sa malapit sa pier. So, yan po yung unang mga contacts po natin. Mga kamag-anakan po ni Mrs. po lahat yan. Yan po ay tiyahin ni Mrs. Itong kapatid. Ayan si Pastor Alan. Yung po dati ko po kasama sa Tayabas na ngayon po ay nag-asawa na. Ayan, yung mother ni Mrs. ko. Ayan, kapatid po ng aking pong asawa. Hipag niya. So, wala akong kawala. Breadwinner po si Mrs. sa kanila. Kaya isang salita lang. Kasama po niya. Ayan, mga pamangkin po ni Mrs. sa pinsan. Sa mga kabataan po yan. Ayan. So, kasama po sa kabataan si Mrs. Ayun. So, nagkandak po ako ng Holy Week, film showing po kung yan po ang mga dumalo. Dito po sa kabila, may nag-basketball, may nagsusugal. Ako po, dire-diretso lang ng pagsay. Tapos, prayer of acceptance. Tapos, ang ukay-ukay po kami. By the way, meron pa pong 2 box na natitira po ngayon ng ukay-ukay po. Pinadala po ninyo sa amin. Siyam na boxes. Meron na po kaming panganambahan tuwing linggo sa mga dumadalo minsan 8, 12. So, depende po sa mood nila. Ayan. So, yan po yung ating ayan, medyo namang problema po yung isa. Isang buo po ni Mrs. yan. Ayan. So, ayan po minsan ang kabuuan po ng mga dumadalo sa bahay. Pre-request na po at yung mga need po namin para po sa gawain po natin sa mga mas parang ayaw ito ayan, so nandiyan din po sa ano ko po sa USB ko po yung talagang naggumawa rin po ako ng pre-request. Pwede po na lang siguro pa-print. Sa Barangay Solidan po, meron po tayong 2 Bible study po doon, Mission Point. Sa Bicol Block, sa lugar po kung saan nakatira yung mother po ni Mrs., mga kapatid niya. At sa Sitio Lagpan, yun po nandun naman yung mga kapinsanan niya, mga pamangkin niya sa pinsan. Tapos, meron pa akong nakausap sa isang dating dumadalo na po doon sa Light of the World, pero hindi na po nila medyo nabigyan po ng pansin. At sabi nila, Pastor, struggle po namin ng pamasahe, kaya hindi po kami nakakapunta sa church. Dahil nga po ako po ay nag-aral po ng house church sa Jonathan Training po na kinandak po ng UMF. Ang sabi ko po sa kanila, sige po, wag po kayong mag-alala. Kung kayo po ay hindi nakakapunta sa church, ang church po ang dadalhin ko po sa inyo. Ano po? Kasi ang style ko po ng pag-contact po doon ay house church. So magkakaroon lang po kami, siguro darating po ang panahon, magkakaroon na lang po kami ng isang worship celebration, isang buwan. Pero yung regular na pananambahan po ay sa mga bahay-bahay. So maganda po yun dahil mabilis po ang pag-train po ng mga leaders po doon. Okay? So ipanalangin din po ninyo ang dagdag na missionary sa Mauban team. Alam po ninyo, solo flight pa lang po ako. So kami minsan, alinhinan po kami sa bata. So kung sino po yung may contact, halimbawa nag-umpisa si Mrs. sa kanila, ako po ang nagiging
tagapagbantay ng bata. Si Mrs. po ang nag-Bible study. Kung minsan naman, ako naman ang lumalabas, si Mrs. po ang bantay sa bata. Kaya, nangangailangan po kami ng dagdag missionary. Ngayon po, by October, ang UMF po ay magpapadala po ng isang missionary po sa amin. Siya po ay Taiwanese. Pero nakakapag-aral na po siya ng Tagalog. Actually, sinama namin sa ni Mrs. sa Cagbaliti Island, the Boracay in the Pacific. Ano po ba niya? Kasi white sand po doon. The Boracay in the Pacific. So, natuwa po yung missionary. Sabi niya, sige, dito na ako magpapa-assign next year. So, by October, ay darating po siya sa Pilipinas at doon po siya mapapalipat. At ipanalangin po ninyo kasi isa pong ipinag-pray ko po doon, makabili po ng sariling bangka. Kasi siyempre hindi po natin maiwasan, may mga pagkakataon, may mga makontak tayo sa tawid dagat. Mga kalahating oras lang naman po yung travel po sa dagat. So magagamit po yun. Okay? So ngayon po ay meron pong nagpaparinig po sa akin na parang magbibigay po yata ng pambili po ng bangka. Taga-Sariaya po ito. Ito po ay nagpa-adapt po sa Abco sa Quezon. So natuwa siya, sabi ng pastor, ipanalangin mo lang na maaprubahan yung aking naglulong yata siya ngayon sa bangko at bibigyan niya ako ng pambili ng bangka. So panalangin po ninyo kasi malaking tulong po yun para po sa gawain po doon. Tapos, yun din pong Mauban Anglers Club. So bago gumamit ng bangka ko, may evangelism muna. Kasi lahat po yan, mga mangingisda po yan. So, pwede pong ipahiram ko na lang sa kanila, gasolina lang. Pero bago po yun, evangelism. Okay? So, ngayon po, ako po ay nag-umpisa na rin po ng pagkakandak po ng Family Development Seminar under po ng DSWD. So, kami po ay ang QPA, ang Quezon Pastors Association po ay nagtayo po ng isang organization. Ang pangalan po ay Bitsaida. Nakipagtaya po siya sa DSWD. So kami ngayon po ay binigyan ng pagkakataon makapagkandak po ng Family Development Seminar sa mga grantees po natin na mga kababayan po natin mga mahihirap sa 4Ps. So ngayon po ako po ay nakatatlong buwan na nagkakandak po ng Family Development Seminar. So by October, ang sabi po ng DSWD, ay pwede raw po kaming mag-tackle about spiritual. Pwede raw po kami mag-conduct po ng seminar about spiritual. Sabi ko pagkakataon po ito. Kaya lang by October pa, mahigpit po sila. Bawal daw po yung talagang direktang evangelism during FDS. Kasi baka tanggalin ako. Sayang naman. Ano, nakapag-umpisa na. Meron po akong tinuturuan po ngayon na 54 families. Isipin po ninyo kung ilang tao po yun. So, halimbawa sa isang pamilya na lang, mag-asawa at 3 anak, 5. So, 54 times 5. Ilan po yun? Mahina po ako sa mathematics. 54 families times 5. So, ganun po karami. Yung pong aking pong tinuturuan po ng Family Development Seminar. So sa ngayon po, meron na pong 3,000 families ang grantees sa buong Mauban. So nakakatuwa pong isipin kasi lahat po ng nagkakandak po ng Family Development Seminar ngayon, lahat ay pastor. Yung samahan po ng AMEC, yung Association of Mauban Evangelical Churches. So napakaganda po. Napakaganda pong pagkakataon. So, ipanalangin din po ninyo na isa po sa pinag-pray ko po yung aking computer. Ako po ay naapektuhan ng nag-back down po yung aking computer. Dito lang po. Hindi po nung year 2000. Kasi wala pa po ako noon. Ngayon po ay nag-back down po yung aking computer. Kaya nangailangan po ako ng bago nagtanong na po ako, second hand lang po na CPU. So, ipanalangin po ninyo kasi mahirap pong gumawa ng mga PowerPoint presentation at katulad po yung ministry updates po namin kapag wala. Aminin naman po natin sa hindi, kailangan po namin bilang ito.
Okay po, so consider po ninyo sa panalangin din po yan. Okay? Tapos yung pong 12 monoblock na bangko. So, panalangin din po ninyo kasi kailangan po namin yun. Gawa ng yung pong aming sala set ngayon ay malapit na rin po bumigay. Lalo na kapag pinagsama-sama. Alam po ba ninyo yung sa panahon pa ni Ninong Roger Snyder? Tagal na po siguro mga 1980s pa. Tapos nagpasalin-salin na po kung kani-kanino bago kami po ang kahuli-huli ng luma. So, panalangin po ninyo, ano po, kasi kailangan po namin yung 12, yung pong monoblock po natin. Tapos yung pong stand fan, kasi alam po ninyo sa Mauban, halos 3 electric pa naman gumagana po sa bahay para pa rin kami nasa impyerno. Pero kami tagalangit na po. Ano? Talagang napakainit po talaga sa Mauban. Napaka ano po ng sobra. Kaya nga po nangingitim na ako. So, dahil po yan sa sobrang init po. Gawas ng atin po panahon sa Mauban. Kaya kung kayo po ay nagbabalak po pumunta, ay pumunta na po kayo. Kasi maganda po ang dagat ngayon. Lantap, sabi po nila. Lantap, ibig sabihin. Banayan, pantay na po ang dagat ngayon kasi babaling na po ang habagat. So ang magiging maalo naman ay dito naman po sa kabila. Doon po magiging banayan na po. Ayan. So wag lang po kayong pumunta during amihanin kasi hindi po kayo mag-enjoy at hindi po kayo maipanghuhuli ng isda. Okay po. So purihin po ang Diyos. Salamat po sa inyo sa pagbibigay po ninyo.